katulad din ba tayo ni Nicodemo? O kailan tayo nagiging katulad ni Nicodemo na sumasampalataya naman tayo sa Diyos? Pero gabi lang. Ang ibig sabihin, sumasampalataya po tayo sa Diyos pero hindi natin kayang gawin ng lantaran. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseyo. Nicodemo ang pangalan niya. Pinuno siya ng mga Hudyo. Isang gabi, pinuntahan niya si Jesus at sinabi sa kanya, Rabi, alam namin na guro ka galing sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tandang ginagawa mo kung hindi sumasa kanya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, Talagang sinasabi ko sa iyo, walang makakakita sa paghahari ng Diyos kung hindi siya isisilang na muli mula sa itaas. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, Paano maisisilang ang isang taong matanda na? Di ba't hindi siya makapapasok sa sinapupunan ng kanyang ina para isilang uli? Sumagot si Jesus, Talagang sinasabi ko sa iyo, wala makapapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isisilang mula sa tubig at espiritu. Laman ang isinilang mula sa laman, at espiritu ang isinilang mula sa espiritu. Huwag kang magtaka, dahil sa sinabi ko sa iyong kailangan kayong isilang mula sa itaas. Umiihip ang hangin kung saan ito nais, at narinig mo ang ihip nito, pero hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan ito patungo. Gayon din nga ang bawat isinilang mula sa espiritu. Isang mapagpalang araw nawa po ang sumaating lahat. Sino nga ba si Nicodemo? Si Nicodemo po ay isang Pariseyo na miyembro ng Sanhedrin. Ano ang Sanhedrin? Ang Sanhedrin po ay ang kataas-taasang hukom ng mga Hudyo. So sa makatuwid, itong Pariseyo na si Nicodemo ay isang miyembro ng hukom sa mga Hudyo. So sila yung grupo, ang grupo niya ang tumutulig sa kay Jesus, sa ating Panginoon. Pero namumukod tangi itong si Nicodemo kasi tanggap niya ang aral ni Kristo at talagang makadiyos itong si Nicodemo. At naniniwala siya na si Jesus at ang aral ni Jesus ay nanggagaling talaga sa Diyos. So, kaya nga namumukod tangi na Pariseyong nananampalataya si Nicodemo. Pero, ang mahirap dito, hindi niya kayang ilantad ang kanyang pananampalataya dahil doon sa grupo na kinabibilangan niya. Ang isang patunay dito, dumalaw siya sa ating Panginoong Jesus. Dumalaw siya ng gabi. Kasi, bakit gabi? Kasi nagtatago siya. Ayaw niyang ipakita sa kanyang mga kasamahan, sa mga tao, dahil maaaring kumalat ito, na siya ay follower na rin ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sinabi ng ating Panginoon, malibang isilang na muli sa tubig at sa banal na espiritu, ang isang tao ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos o sa langit. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon ay isilang na muli. Kaya nagtataka si Nicodemo, paano hindi naman ako makakabalik sa sinapupunan? Ang ibig sabihin ng Panginoon ay mabinyagan o reborn. O dito kinuha yung mga born again. Dito kinuha yung kanilang pangalan ng mga born again, nabinyag ulit, sinilang na muli, nabinyagan ulit. So tayo pong mga Katoliko ay binibinyagan pagkasilang pa lang. So kaya itong qualification na to ang isa sa kwalifikasyon upang maging alagad ni Kristo. At kasama dito ang tungkulin na maging follower ni Kristo, na ipagtanggol si Kristo, na ipalaganap ang kanyang aral kung tayo ay binyagan. At pinagiging ganap naman ito ng kumpil, parang ginagawa tayong sundalo ni Kristo na handa na nating ipagtanggol. Sunod-sunod po yun yung ating sakramento. So, ang tanong, katulad din ba tayo ni Nicodemo? O kailan tayo nagiging katulad ni Nicodemo na sumasampalataya naman tayo sa Diyos? Pero
gabi lang. Ang ibig sabihin, sumasampalataya po tayo sa Diyos pero hindi natin kayang gawin ng lantaran. Hindi natin kayang ipahayag sa ating mga kaibigan na hihiya tayo. Kasi sinabi rin ng ating Panginoon, kapag ikinahiya mo ako dito sa lupa, ikahihiya din kita sa langit. Isang napakagandang hamon na kapag kasama natin ang ating mga kaibigan, maipasok natin ang usapin ng misyon ni Kristo. Yung casual na pagpapasok ng ating misyon na ipalaganap ang ating pananampalataya. Isang napakagandang hamon po ito, na hindi tayo lalapit kay Kristo tuwing gabi lang. At kahit kailan, hindi tayo bibigyo ni Kristo. Kasi nung lumapit ng gabi si Nicodemo, pinaliwanagan siya ng ating Panginoon. So kapag tayo doon nagsisimula, patago muna, nahihiya muna, pero unti-unti, mabubuksan ang ating puso, bibigyan na tayo ng banal na espiritu ng gabay upang lakas loob na natin itong ipahayag pagdating ng kinabukasan sa araw at gabi. Kaya mga kapatid, aralin natin ang ating buhay. Life is beautiful. Ang sarap sumunod kay Kristo. God bless us all. Amen. Nais ko ibalita sa aking kalaro, sa bawat kaibigan kalayo, isalaysay ang kalikasan na aking natamo at ang kaharian ng Diyos. Doon ay wala ng bagawan, doon'y walang ulilat na lulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. May tawanan at nawitan na maririnig, sagana sa pagkain, pag-ibig, ang kabanal at kabutihan sa puso'y pumintig sa bawat nanak ng Diyos. Doon ay wala ng bagawan, do'y walang ulilat na lulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. Sana ay makasama kita sa kanyang kaharian at sa